Noong 2024, ang pinakamataas na bilang ng overseas employment sa nakalipas na 4 na dekada ayon sa Department of Migrant Workers. Umabot ito ng halos 2.5 million OFWs. Kabilang sa datos na ito ang 28 taong gulang na si Richelyn na namasukan bilang domestic helper sa Saudi Arabia hanggang nito lang February 3. Ito ang maririnig sa isang recorded video na natanggap ng kanyang ama na si Zaldi. Sa video, maririnig ang pagmamakaawa ni Richelyn. Maririnig din ang boses ng isang lalaki habang walang tigil sa pag-iyak si Richelyn. Nagmamakaawa raw noon si Richelyn sa employer na Arabo na pauwiin na siya sa Pilipinas. Kumusta kayo noon? Ano naramdaman nila? Nag-alala po ako ng todo. Ayon kay Zaldi, biktima ng pang-aabuso ng employer si Richelyn. Ang mahirap po kasi noon, yung malayo siya, no? Yung hindi niyo siya agad mapupuntahan para matulungan. Yung mga balita po na nakakatakot, yung pagkamisap po umuwi na po rin sa Pilipinas, patay na po pala. Dahil sa labis na pag-aalala ni Zaldi, nagpa siya siyang humingi ng tulong sa OWA. At sa tulong ng OWA, agad na nakauwi sa Pilipinas si Richelyn noong February 11, 2025. Nakapanayam ng Reporter's Notebook si Richelyn. Kwento niya, June 2024 nang mamasukan siya sa employer na Arabo. Pero 2 buwan pa lang daw ang nakalipas, naranasan na niya ang pananakit mula sa kanyang amo. Nagbubuhat po ako ng maka noon. Bigla po niya ako pinalo sa likod ng amo ko. Nagulat po ako noon. Sabi ni Richelyn na ulit pa ng ilang beses ang pagmamaltrato sa kanya. Every time po na magagalit po yung amo ko, may sapak, may sapok, ganun. Hindi po niya ako tinitira ng magkakapasa ako. Puro sampal po, saka sapok po ang ginagawa po niya. Binalak daw niyang kunan ng video ang ginagawang pananakit sa kanya, pero kinuha ng amo ang kanyang cellphone. Tuwing sasaktan po niya ako, gusto ko pong i-record. Kaso ang ginagawa ko po, tinatago ko na lang po yung cellphone ko para hindi niya makuha. Hanggang nito lang nakaraang buwan na i-record ng isang kaibigan ang tawag ni Richelyn habang nagmamakaawa sa employer. Yun na po yung sinampal po niya ako nung nagka-record na po ako nun. Naka-on call po kasi ako nun. Tinunto ng Reporter's Notebook ang recruitment agency sa Malate, Maynila na nagpaalis kay Richelyn. Nagsagawa raw sila ng investigasyon sa nangyari kay Richelyn. May issue po kasi na nag-order siya ng mobile phone online addressed to sa bahay ng employer, which mahigpit po kasi pinagbabawal sa batas ng Saudi for privacy protection rin ng employer. Another complaint is hindi kasi siya nagkukusa sa work. Naging mas matinding concern ng employer is yung hindi niya pagsuot ng uniform. Hindi rin ho kasi advisable because nasa Muslim country sila. Pero paglilinaw ng agency, may pagkukulang man sa panig ni Richelyn, hindi nila kinukonsinti ang ginawang pananakit sa kanya ng employer. Hindi ho namin tinotolerate any physical abuse kahit nga ho yung grabbing lang. No, we don't allow it. Within 3 days, na-solve namin yung issue, napauwi namin, sinundo namin sa responsibility namin as agency dun sa existing contract. Well, because nga may abuse, automatically, magsisis na yung contract kasi may violation rin talaga si employer. Kahit gustong mapanagot, aminado si Richelyn na nakipag-areglo siya sa kanyang employer. Ginusto ko na lang po talaga makauwi po. Kung kakasuhan ko po kasi siya, mas mapapatagal po yung pag-process ng papel ko po. Sa ngayon, nakatutok si Richelyn sa pag-aalaga sa 3 niyang mga anak.
Papayag pa po ba kayo na magtrabaho sa ibang bansa yung anak ninyo? Hindi na po siguro ma'am kasi nagka-trauma na po siya.